good morning, good afternoon. Magkasama kami ng aking anak. Oh. Kami may pinuntahan. Nagpunta kami ng school, nagbayad ng kanyang kailangan. Tapos nagpunta kami ng academy. Dahil siya daw ay magdadriving lesson. Balik na lang siya ng Friday o Saturday. Kaya ito kami, naglalakad papunta sa kanyang pupuntahan. Meron na siyang bibilhin. Hindi ko alam kung saan siya bibili. Kung ano ang kanyang bibilhin. Medyo traffic. Oh. Traffic. Kita niyo, oh. Tambay. Tambay ang mga sasakyan. Traffic eh. Saan ka tayo ate papasok? Don't mention ng pangalan. Kasi bawal. Liliko tayo, liliko. Liko daw kami, liko. O, liko kami. Bili tayo ng isda ate sa palengke. Ha? O, isda. Bibili tayo ng isda. Bibili daw kami ng isda pagkatapos ng bibili ng kanyang kailangan sa school. O, di bibili muna daw ang isda na. Kami galing ng palengke. Bumili na kami ng pang-ulam isda. At saka hipon yung amin nabili. Nalinis ko na. At inilagay ko na sa rep. At bumili na kami ng saging. Bumili rin ako ng talbos ng kamote. Ito na ako nabili. Oh. Nalinisan ko na. Tapos nasarap na kasi siya. Oh. Yung isdang galunggo, hinati ko to, sinaing ko at saka ito pamperito para sa binalutan. At saka ito yung pusit, tas ari yung hipon. Yay! Ayan, okay po. Ito yung lulutuin ko ngayong umaga. Ay, ngayong umaga. Ngayong hapon. Ngayon lalabas ko na. Yan ang amin na pamili sa palengke. Pagkagaling namin sa school at sa academy at sa may pinuntan pa kami ng aking anak kasi meron nga siya bibilihin. Tungkol sa kanyang mga pimples. Yun. Ito yung talbos ng kamote. Yan ang talbos ng kamote, oh. Hindi ko siya matanggal sa plastic, eh. Tapos, yan. Talbos ng kamote. Ayan. Pagkatapos ko maghugas ng mga pinamili kong pang-ulam, nag-cellphone ako kanina, nakaramdam ako ng antok, natulog muna ako. Ngayon, pagkagising ko, ito na yung pinakita ko sa inyo. At ito na ang aking gagawin. Oh. Yan na ang aking gagawin. Patayin ko muna ang ilaw sa CR kasi sayang naman yung ilaw. Mahal ng kuryente. Ngayon, maglilinis tayo ng lababo muna. Ito nga pala yung kalahati ng stock kong binili. Oh. Yan. Sinaing ko siya. Ang bango ng amoy. Oh. Ayan. Isdang sinaing. Ang lahok niya ay sampalok. Sampalok na hinog. Itatabi ko muna ito. Kasi maglilinis muna ako ng mga plato. Ito kagabi ko pa itong ginamit. May laman pa to, hindi nagsikain sila. Hindi nila masyadong gusto yung aking ginawa. Yung aking niluto. Kaya, hugas muna ako ng baba ko muna siya doon. Kasi yung bahay ko lumiit ang sala, lumiit ang kusina. Kasi na puro kwarto na siya. Lalayo ko muna yun. Ari pala sinasabing
nawawalan taklob ng aking ano. Layo muna ako para makita ang mukha ko. Yan. Kasi nawawala na yung taklob. Yan. Medyo nakatingala naman. Kasi hindi na ako kita. Yan. Okay na yan. Hugas muna tayo ng plato. Bago ko magluto ng aming hapunan. Kasi medyo maaga pa naman. Alas 4 lang. Hugas muna ako ng plato. Kasi bukas, trabaho na ako. Sinat na ako. Napapasok na ako bukas. Back to reality naman, gigising ng alas 4. Uuwi ng alas 6:30. Kaya alas 4 ang gising ko magluluto. May tatrabaho sa construction. Maiyon dito yung aking mga anak kasi yung isa kong anak na babae wala dito sa amin. Naroon sa kanyang boyfriend. Yung isa kong babae walang pasok. Naghihintay na lang siya ng ng kanilang pictorial. Sana bukas sana siya ay nandun sa academy sa driving lesson niya. Kaso nga lang, holiday daw ata bukas. Kaya next Friday, Saturday na lang siya mag-attend ng seminar. Yun. Hugas muna bago magluluto. Mamaya pagdating ng asawa ko, yung kanyang mga damit, lalabhan ko kasi kanyang damit na pantrabaho, 2 pares lang na pantalon. Lalabhan ko na para may masot bukas Biyernes at Sabado. Hindi na ako makakita. Nililipat ko nga ito sa kabilang side. Hindi na makakita yung aking ginagawa. Natatabunan na eh. Nililipat mo na sa kabila. Itong isda, itong isda na dito ko sinaing. Para yung bukas, para sa isang araw. O kaya pag pinalutan sa balutan. Kasi ito, kahit niluto mo siya ngayon, kahit hindi mo siya ulamin ngayon, bukas sa susunod na araw, hindi naman siya basta mapapanis kasi maasim, pinansaing dyan. Saka tapos ilalagay ko sa sare para hindi siya mapanis agad. Yun ang tatawag is na natipid. Kasi lulutuin mo siya ngayon, ayaw mo pa siyang ulamin ngayon, o meron kang ibang gustong pang-ulam, pwede ka mag-ulam ng ibang pang-ulam kahit hindi mo siya galawin. Kasi hindi na siya mapapanis, luto na. Marami yung choice kung paano mo siya lutuin. Kung may ka na sa sinaing, pwede mo siya iprito. Maggayad ka ng sibuyas, kamatis na mayroong kalamansi or suka ang ilahok mo. Tapos pwede mo siyang pag umay ka na, pwede mo siyang himayin. Gawin mo siyang gawin mo siyang isdang lumpia. Gagayatan mo lang siya ng ng gulay. Kahit
gulay na sayuti o gulay na repolyo. Tapos babalutin mo sa wrapper. Yun. Shanghai na. Shanghai gulay na. Ganun. Marami siyang choices na paraan para maluto sa ibang paraan. Kaya yan ang kaganda sa isdang sinaing. Yun. Kasi hindi na siya basta mas nasisira kasi luto na naman isdang yan. Marami ka pang pagpipilian kung paano mo siya iluto. Pwede mo siya ilahok sa gulay. Pwede mo rin siyang itortas itlog. Ganun yun. Ganun yun, ang isda na sinaing. Tapos yan. Kaya, tapos na ako, mamaya naman. Ayan ho, naluto ko na yung aking sigang na hipon. Nailunod ko na yung talbos ng kamote. Ayan o. Yan ang aking sigang na hipon. Ngayon lang sila makakatikim ng hipon na sariling bili. Yan. Kasi mahal lang kilo nito eh. 1/4 nga lang yung binili ko eh. Ayos na, may lasa na. Lalagyan ko lang siya ng pampaasim. Yan. Ubos lahat para maasim siya. Ubos lahat yun. Tapos atin lang hahaluin. Yan. Oops. Yan. Luto na siya. Pabubulakin lang natin ng kaunti pa yung nilagay ko pampaasim. Pero titikman ko muna. Swak na swak ang asim. Na paborito ng aking anak, ang mga maaasim na mga lutong ganito. Ganitong luto maasim. Yun ang gusto nila. Parang matabang. Sa asin. Ayos lang. Yan, okay yan. Ayos lang. Masarap na ang talbos ng kamote. Oh. Yan. Pabubulakin lang natin. Yan. Lakas-lakasan natin ang apoy. Para bumulak. Ayan na siya, oh. Bumubulak na siya. Yan, bulaka na siya. Patayin na natin at luto na. Mag-overcook na yung hipon. Yan, patay na. Tatakloban natin. Yan.